balik yung anak ko! Swerte mo, bossing. Tapanog ka. Sinabihan ni Jaime si Eleazar na alam na niya ang gagawin niya dahil kung hindi siya bababa sa pwesto bilang Pangulo ay ilalabas niya ang mga ebidensyang nangungurakot siya. Galit na sinumbat ni Eleazar na aabot na sila sa ganun pero kalmadong sinaad ni Jaime na bahala na siyang mamili kung anong gusto niya pero sinumbat ng Pangulo na hindi niya kailangang mamili. Sabay pasigaw niya ang sinabi na siya ang magdidesisyon dahil hindi yun tungkol sa personal na agenda nila kundi buong bansa ang pinag-uusapan nila kaya nagtinginan na lang sila Divine at Rafael na hindi na din nagsalita pa si Jaime dahil alam naman niyang kahit anong gawin ni Eleazar ay susunod pa rin siya sa gusto niya hanggat hawak niya si Danica. Pagkatapos nilang mag-meeting ay nag-usap ng palihim sila Rafael at Divine kung saan nakiusap ang Vice Presidente na sabihin na ng abogado kung anong alam niya at nangako naman si Divine na wala talaga siyang alam kaya pinaliwanag ni Rafael na kailangan niya ang bagay na yun dahil kung tutulungan niya ang Tito Elias niya ay tutulungan din siya nito kaya inamin na ni Rafael na ang Pangulo ang nagpakidnap sa kanya kung saan inamin ng tito niya na wala na siyang tiwala noon sa kanya dahil ang pangako niyang proprotektahan niya si Moises ay nakidnap pa rin ang binata pero napagtanto din ni Eleazar na walang kinalaman si Rafael doon kaya sinaad niyang mag-usap na lang sila tungkol sa mga anak nila pero nagawa pa rin niya itong suntukin para maniniwala sila Jaime na totoong nakidnap siya. Galit ang Pangulo nang sinabi niya kay Rafael na hinostage ni Jaime si Danica na plinano na niya ang paglayo ng dalaga na pinabantayan niya kay Eric pero nalaman niyang binayaran pala ni Jaime si Eric para itangay si Danica kaya wala na itong nagawa pa. Giniit din ni Eleazar na pinasabi din ni Jaime na hindi niya pwedeng ilaglag at si Danica ang ginawa niyang pain na kinagulat naman ni Rafael dahil abot hanggang buto na ang kasamaan ni Jaime. Pinaliwanag pa ni Rafael kay Divine na may kasunduan sila ni Eleazar na kaligtasan ni Danica ay kaligtasan ni Justine na kapag naibalik niya si Danica sa kanyang tito ay hindi niya ilalaglag ang GSX na palulusutin din niya si Justine sa kaso sa pagpatay kay Roland kaya tinanong ni Divine kung papaano si Moises pero giniit ni Rafael na hindi pa niya alam kung asaan ang binata pero ang alam niya ay may nagmamanman pa rin sa bahay nila kaya hindi pa siya pwedeng bumalik doon dahil patong-patong ang kasong binibintang sa kanya na yun ang pinag-aalala niya kaya iniiwasan niya na makauwi sana ang binata sa kanila kaya kumuha pa siya ng asset na si Edgar na isang pulis na tao mismo ni General Arevalo ang inutusan niyang maniguradong ligtas si Moises pero naging biktima din siya dahil patay na ang pulis. Pinaliwanag naman ni Divine na hindi pwedeng isisilahat ni Rafael sa sarili niya ang lahat ng mga nangyayari lalo't nangako siya kay Moises na ililigtas niya ito. Dahil naman sa pagsugod ni Lamang Estong ay huhuliin sila ng mga pulis pero habang nakakulong sila ay gagasahin ng head ng police station si Grace dahil sa kagandahan ng dalaga at aaminin niya ito kay Mang Estong sa panahong makakalabas na sila sa kulungan kaya doble-doble ang hinagpis nilang pamilya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.